hindi lamang po tayo yung nakaka-receive ng mga revelations, no, from God, kung ano yung naunawaan natin ngayon, kung ano yung naiintindihan natin ngayon, ay sila rin ay ma-empower sa pamamagitan ng mga revelations na yun. Okay? So, every time po na sabihan ako ni Pastor na, "Oy, ka na mag-preach," hindi ko po matanggihan. No? Kahit na po physically, mentally, ay exhausted po ako, no? Dahil nag-aaral pa rin po ako at the same time. No? Hindi ko po matanggihan because I believe this is an opportunity for me, no, to share the Word of God, to share what God has been revealing to me in the past months or in the past years. No? Ayoko pong sarilinin kung ano yung nararanasan ko sa ating Panginoon. Kaya po gusto ko po itong i-share, no? Kahit ngayon, kahit walang preparation, nag-oo ako. Dati, gusto ko 1 week preparation, 2 weeks preparation, 1 month preparation, no? Di ba ganun tayo? Mas ako already, no? Pag in-assign na kami. But now, because the Spirit of God, we acknowledge the Spirit of God living in us, no? Indwelling in us. It no longer matters kung 1 week o 1 day yung preparation. The matter is the Holy Spirit is in you. At ano man po ang sasabihin, ano man ang ipapahayag, it is not you who are speaking, but it is the Holy Spirit who is speaking through you. Okay? Kaya po tayong lahat ay maaaring gamitin ng Diyos, hindi lamang po kami. Tayong lahat ay pwede pong ilagay ng Diyos sa harap na ito para ibahagi ang kanyang mga salita. Ang kailangan lamang po natin ay kapahayagan mula sa Kanya. Maunawaan natin kung ano ang sinasabi ng kanyang salita. Okay po? So tayo po ay nasa process of renewing our minds, process of receiving revelations from God, no? Proseso po ito, sabi nga ni Pastor, the word is a seed, no? Ito po ay parang, everything in this world is operated by seed time and harvest time. Kung mapapansin po nyo, lahat ng bagay dito sa mundo is operated by seed time and harvest time. No? Lahat ay nagsisimula sa binhi. Di ba? Ang sanggol, nagsisimula yan sa binhi. No? Sa sperm and egg cell na nag-combine, nag-unite. Okay? Ang mga halaman, nag-start sa binhi, mga animals. No? Everything in this world starts with the seed. Kaya po kung ang lahat ng bagay dito sa mundo ay nagsisimula sa buto, no? Ganun din po ang mga spiritual na bagay. Nagsisimula po yan sa binhi. At ang binhi po ng our spiritual world, our spiritual reality is the Word of God. Kaya nga po kung ang binhi ng salita ng Diyos ay nantanim sa bawat puso natin at kaisipan natin, at ito ay inalagaan natin, no? Tinresure natin, chineris natin sa ating mga puso. Hindi lang narinig mo ng Sunday tapos wala na. Hindi, kundi chinecheris mo. Every time you lay down, no, kapag ikaw ay nahihiga, naiisip mo yung napakinggan mong salita ng Diyos. By then, you are meditating the Word of God. Minimeditate mo na yung napakinggan mo o yung nabasa mo. At sa pamamagitan ng meditation na yun, ay doon nangungusap ang ating Diyos sa ating mga puso. Ganun po ang meditation. It is not basahin mo yung buong libro, basahin mo yung buong chapter, no, without revelations. Pwede po yun. Pwede po na malaman nyo from Genesis to Revelation ang nakasulat sa banal na salita ng Diyos, pero walang revelation. Okay? Marami po mga ganun na Kristiyano at mga tao, alam nila ang Bible from Genesis to Revelation, pero walang revelation sa kanila. Hindi naging buhay sa kanila ang bawat salita, ang bawat kataga na kanilang narinig at nabasa. At nawa po, hindi po tayo ganoon dito sa CFSM. Every time na mapakinggan po natin ang salita ng Diyos, tiyakin po natin na ang salitang yun ay maitanim sa puso natin. Dahil ang salitang yun, ang binding yun, ang siyang lalago, ang siyang mamumunga. No, hindi kayo yung lalago, ang salita. At kapag ang salita ay lumago at namunga, doon palang lalabas sa buhay natin. Kapag naunawaan po natin yun, talaga naman na i-cherish natin, i-treasure natin kung ano ang nasa sa atin, ang salita ng Diyos na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Okay? So sa umaga po ito, no, sa mga nakaraang linggo ay napag-usapan po natin, we are blessed beyond imagination. No? The last time I preached ay nahayag po sa atin na dahil ang
ay nanahan sa atin. No? Yung mga Israelita, akala nila ang darating na hari sa panahon yon ay mag-set up ng kanyang trono, no? Sa bansang Israel, at siya yung magpapalaya sa kanila mula sa pagkaalipin nila sa bansang Romano. Pero hindi nila alam na dumating noon ang ating Panginoong Yesus, hindi lamang para maghari, hindi para mag-set up ng physical throne, kundi maghari sa bawat puso ng bawat taong maniniwala at tatanggap sa Kanya. At kabilang po tayo sa mga taong yun. Nanahan sa atin ng Diyos, nanahan sa atin ang Espiritu ng Diyos, no? Spirit of Christ, no? Nanahan sa atin ang hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. At ngayong nananahan na po siya sa atin, He being in us and us being in Him, di ba? Our spirit has been united with His Spirit. Unawain po natin yun, ang ating Espiritu ay nakipag-isa sa Espiritu ni Kristo. Kaya po kung ano tayo ngayon, ay hindi na po tayo ang nabubuhay sa sarili natin, kundi si Kristo na ang nabubuhay because He is indwelling in us. He was united, no, with us, with our spirits. At nais ng Diyos na ngayong alam natin na God is indwelling us, He is indwelling us, nananahan siya sa atin, gusto niya na maunawaan po natin yung mga implikasyon ng kanyang pananahan. Ano ba yung epekto ng kanyang pananahan? Nananahan ba siya or nothing? Hindi po. Nananahan siya because He wants us to experience His blessings. He wants us to experience what to be a real child of God. Kung ano ang pagiging anak ng Diyos. Amen po ba? Okay. So, sa Galatians 3:13-14, mababasa po natin, no, sa Tagalog, sabi niya, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan, nang siya ay sinumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Ito po yung napako siya doon sa krus. No? Ginawa ito ni Kristo upang, ano po yun? Upang, basahin nga po, ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hentil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya ay matatanggap natin ang Espiritu ipinangako ng Diyos. No? The Spirit of adoption. We became children of God through the Holy Spirit. No, nang tanggapin natin ang ating Panginoong Yesus sa ating buhay at nanahan ng banal na Espiritu, tayo po ay pinaging anak ng Diyos. Tayo naging anak ng Diyos, and the Holy Spirit is the one who sealed us. No, siya yung nakatatak sa atin. Siya yung katibayan natin na tayo ay anak ng Diyos. Diba? The Spirit bears witness that we are the children of God. So, ang Espiritu ng Diyos ang siyang nagpapatunay na tayo ay mga anak ng Diyos. Kaya alam mo sa puso mo, alam mo sa isip mo, kung ikaw ay anak ng Diyos. Dahil yun ay pinatotohanan ng Espiritu na nananahan sa iyo at sa akin. Amen po ba? Okay, so, para, no? Nang sa gano'n ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hentil. Sino yung mga hentil? Again, tayo. No? Kung hindi ka Israelita, ikaw ay isang hentil. Pero tinutukoy dito ay mga hentil na tumanggap, na nanalig sa ginawa ng ating Panginoong Yesus doon sa krus. No, nanahipa ko siya. At sabi niya sa English, Christ has redeemed us from the curse of the law. No? So that the blessing of Abraham, no? So that the blessing, sa English, it is singular. No? So that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus. Ano po yung blessing na yun? Ano yung pagpapala na yun? Ito yung pagpapala na na-receive ni Abraham. Ano yung pagpapala na na-receive ni Abraham? He became righteous. Diba? He was justified in the sight of God by faith. The favor of God was upon him. Ang pabor ng Diyos ay sumakanya. Kaya po tayo na nakipag-isa kay Kristo ay marireceive din po natin, matatanggap din natin yung mga blessing kay Abraham. No? Paano siya pinagpala ng Diyos? Ano po yung pagpapala na yun? Hindi naman yung mga animals, yung mga herds,
mga ari-arian ni Abraham ay mapapasa atin. Hindi po. What is that blessing? It is the favor of God. Ito po ang pabor ng Diyos. Ang grasya, ang biyaya ng Diyos. Ito po yung pabor na hindi pipitsugin. No? Ito yung pabor na kapag ikaw ay nakiharap sa mga tao, they see something in you. No? May nakikita sila sa iyo na ang gaan-gaan ng loob nila sa iyo. Di ba? Because they see something in you. Pero ang totoo, because of someone in us. Ang totoo, dahil sa kung sino ang sumasa atin, hindi dahil kung ano ang meron tayo, kundi kung sino ang sumasa atin. The favor of God is in His children. Ang pabor ng Diyos ay nasa atin, mga kapatid. If we will understand din na ang pabor ng Diyos ay sumasa atin, truly, no? Makakaharap naman natin ang sinumang tao, mararamdaman po nila, no? Yung presensya ng Diyos sa buhay natin. Hindi man nila may paliwanag, pero tayo alam natin na yun ay dahil sa presensya ng Diyos sa ating mga buhay. Yun lang kapag ikaw ay nakipag-usap sa mga business people, kapag ikaw ay nakipag-usap sa mga bankero, no? Sa mga tao sa bangko, kapag ikaw ay nakipag-usap, okay? Yan, para marinig natin, kaya inayos ni Kuya Chris ng ayos. Okay? So, para kapag tayo nakikipag-usap sa kung sino-sino man, ay masabi po nila na mayroong nag-a-attract, nagpo-convince sa kanila na yung request natin na ibigay nila. Naranasan na po ba ninyo yun? Sa amin po, lagi namin nararanasan yun. One time, nung kami po nag-business sa Magalang, sabi po ng landlady, hindi ko alam bakit sa inyo ay magaan ang loob ko, sabi niya. Ang dami gustong mag-upa dito sa lugar na ito, pero magaan ang loob ko sa inyo. Diba? Hindi po yun dahil sa may charisma si pastor o may charisma. Oh, that is natural aura, no? Natural charisma. It is beyond that charisma. Kung makarisma kang tao, higit pa doon ang nakikita ng mga tao sa iyo. Yun po yung pabor ng Diyos that it is not about us. It is not what we can do. It is not what we can produce. But it is God. No? Kung ano ang magagawa ng Diyos. Kung ano ang kaya niyang gawin. A life of favor is not about what we can produce for God, but what God can produce in us. A life of favor, ang buhay na mayroong pabor. No? A favorable life, no, is not about what we can produce. Hindi po ito patungkol sa kung ano ang magagawa natin para sa Diyos, kundi kung ano ang magagawa ng Diyos sa atin. Ito po ang patuloy na nire-reveal ng ating Panginoon sa ating buhay. Until I see myself in the background, habang nakikita ko ang sarili ko sa eksena, I will never see the bigness of God. Until I see my weaknesses, or until I see my strengths, I won't be able to see the bigness, the mightiness, no? The greatness of God. Ano po yung ibig kong sabihin? Habang ang sarili natin, ang siyang nakikita po natin sa salamin, no? Ourselves, not our Lord Jesus Christ. Ang patuloy na mapupurihan ay yung sarili natin, hindi ang ating Panginoon. Habang nakikita natin kung ano ang maaari natin gawin at kaya natin gawin, at hindi kung ano ang magagawa ng Diyos at hindi kung ano ang kaya niyang gawin, ikaw pa rin ang siyang mapupurihan, not God. Sabi ko nga, the favor of God, a life of favor, ang sambuhay na mayroong pabor ng Diyos, hindi ang tao, hindi ang Kristiyano ang nakikita, kundi si Kristo na nasa kanyang puso. Galatians 39:21 o Genesis 39:21, ang sabi po niya, ngunit si Jose ay hindi pinabayaan ni Yahweh. Ang bantay ng bilangguan ay naging napakabait sa kanya. Kung babasahin po natin sa Ingles,
But the Lord was with Joseph and showed him mercy and gave him favor in the sight of the keeper of the prison. No? Binigyan siya ng favor. No? Ito pa ay dahil sa kabaitan o kagwapuhan ni Joseph? Hindi. It is because of the presence of God in his life. He was able to interpret the dreams of Pharaoh not because of his own ability, but because of God in his life. Exodus 3 verse 21. Exodus 3 verse 21. Okay, idinugtong pa ng Diyos, no? Ito po ay nung ilabas niya ang bansang Israel sa Ehipto. Pagkakaanin ko sa inyo ang loob ng mga Ehipsyo upang may madala kayo pag-alis. No? Pagkakaanin niya yung loob. No? And I will give these people favor. And I will give these people favor. Sabihin po ninyo, favor. Favor in the sight of the Egyptians. And it shall come to pass that when you go, you shall not go empty. Biro mo mga alipin nila, ay bibigyan nila ng mga ari-arian, ginto, tila. Di ba nang lumabas sila sa Ehipto because of the favor of God, nakapagdala sila ng mga ari-arian. No? Yung mga flocks nila, yung mga herds nila, dala-dala nilang nag-exit sa Egypt. And it is because of the favor of God. Inaalipin na nga sila, bibigyan pa sila, pero but because of the favor of God, binigyan sila ng mga ari-arian. Binigyan sila ng mga pagpapala because of the favor of God. Even Abraham, di ba, since the beginning of time, ay makikita po natin ang grace, ang favor ng Diyos sa kanyang mga tinawag. Abraham, kung babasahin po natin ang buhay ni Abraham, he was not a perfect person para pagkatiwala ng Diyos ng ganung pabor. No? Nagsinungaling nga siya. Sinabi niya na kapatid niya si Sarah kay Faraon. No? Marami siyang nagawang kapalpakan. And yet the favor of God was with him. His wealth increased. No? Ang kanyang mga ari-arian, ang kanyang mga tupa, ang kanyang mga hayop ay nag-increase. No? Isaac. Diba? Isaac in the midst of famine. No? In the midst sa kalagitnaan ng tagbuto. Kapag tagbuto sa banal na kasulatan, ang ibig sabihin ay merong drought. No? Merong tagtuyo. Merong drought. Tuyot ang lupa. And yet, Isaac, no? Kapag siya ay nagdig ng balon, no? Ng well, kapag siya ay bumukay ng balon, ano po nangyayari? May tubig? Wala. May tubig na lumalabas in spite of drought. That is the favor of God. It is not the doing of man, but it is the doing of God. Hindi po ito gawa ng tao, kundi gawa ng Diyos. The favor of God which was shown to Isaac, to Jacob. Di po ba? Sasabihin natin, dahil dun sa mga kahoy-kahoy na kanyang nilagay, kaya yung mga goat niya ay naging spotted. Diba? Nakasanahan natin yun? Meron siyang inilalagay kapag nag-mate yung mga goats niya ay para nakikita nila yung mga stripes. At nung pinapaganak yung mga, kasi yung mga spotted goats, sila yung mga mapupunta sa kanya eh. Doon, kay Kapangan, rin malakwan din ang blade. Datang lang spots, datang lang stripes. Pero kay Jacob, yung kanyang lahat na nasa kanya, ay yung mga ipapanganak na mayroong stripes o mayroong spots. No? At sa palagay po ba niyo, yun po ay dahil doon sa nilagay ni Jacob na dahon-dahon o tangkay ng kahoy para maging spotted yung mga goats niya? Hindi po. It is the favor of God. Ang pinayaman ng Diyos ay si Jacob in spite of being a slanderer. Diba? Siya ay manggagancho. No? Niloko niya ang kanyang biyanan. No? Niloko niya ang kanyang kakambal. No? Na si Esau. But God's favor was upon him. Ang pabor ng Diyos ay sumakanya pa rin. Ang grace ng Diyos ay sumakanya pa rin.
No, if Abraham, Isaac, and Jacob, sumama nila ang pabor ng Diyos na noon hindi pa nananahan ng Espiritu ng Diyos sa mga tao. Diba? Ngayon pa kaya, nananahan na ang Espiritu ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ngayon pa kaya na hindi po natin mararanasan ang pabor ng Diyos? My dear brothers and sisters, wake up. Gumising po tayo. Napakalaki ng pribilehiyo na binigay sa atin ng Diyos. Sayang po ang mga ito kung hindi po natin mararanasan. Basahin po natin ang Luke chapter 1, verses 28 to 33. Luke chapter 1, 28 to 33. Ito po ay patungkol kay Maria, no? Kapanganakan ng ating Panginoon. Lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, "Magalak ka! Ikaw ay lubos na kinalugdan ng Diyos. Sumayo ang Panginoon." Naguluhan si Maria at inisip niyang mabuti kung ano ang kahulugan ng ganoong pangungusap. Sinabi sa kanya ng anghel, "Huwag kang matakot, Maria, sapagkat naging kalugod-lugod ka sa Diyos. Makinig ka, ikaw ay maglilihi at manganganak ng isang sanggol na lalaki at siya ipapangalanan mong Jesus. Siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa angkan ni Jacob magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay pang walang hanggan." Tapos na? Okay, ang kanyang paghahari ay pang walang hanggan. Meron pa. 30. Sige, hanggang 38. Okay, so paano kung mangyayari ito? Gayong ako'y isang birhen. Ang tanong po ni Maria. Sumagot ang anghel, "Sa iyo ang Espiritu Santo at mapapasailalim ka sa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos. Dahil dito, ang isisilang mo'y banal at tatawaging anak ng Diyos. Hindi ba't alam ng lahat na ang kamag-anak mong si Elizabeth ay baog? Gayon may naglihi siya at ngayon ika-6 na buwan na ang kanyang pagdadalang tao kahit siya'y matanda na. Sapagkat walang anumang bagay na hindi kayang gawin ng Diyos." Sumagot si Maria, "Ako'y alipin ng Panginoon. Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi." Pagkatapos, umalis na ang anghel. Ang babasahin po natin sa English, ang verse 28, ang sabi niya, "And having come in, the angel said to her, 'Rejoice, highly favored one, the Lord is with you. Blessed are you among women.'" Sabihin po ninyo sa katabi mo, "Rejoice, highly favored one. The Lord is with you. Blessed are you among women." O paglalaki, "Blessed are you among men." We are highly favored. Tayo po ay, ang pabor ng Diyos ay nasa atin. God is with us. Blessed are we among the people of the world. Mapalad po tayo, pinagpala po tayo. Sa napakaraming tao dito sa mundo, tayo po ay pinananahanan ng Espiritu ng Diyos, ng anak ng Diyos. At sa verse 30, ang sabi niya, "For you have found favor with God." Ito po ba ay dahil mabait si Maria o anumang katangian ni Maria, maganda si Maria? Ito po ba ang dahilan kung bakit meron siya pabor ng Diyos? Favor comes, kapag sinabi natin grace, the unmerited favor ng Diyos, hindi mo pinagtrabahuhan yun. Unmerited nga eh. Wala kang ginawa doon. Unmerited nga eh. Wala kang tinrabaho doon. It is only the work of God. Sa buhay ni Abraham, Isaac, Jacob, ni Joseph, what is apparent in their lives is not their works. Kung babasahin po natin ang Bible, ang malinaw, no? Ang makikita po natin ay hindi yung kanilang mga ginawa, kundi ang ginawa ng Diyos sa kanilang mga buhay. Amen po ba? That is the favor of God. It is not what we are doing. Hindi po yung kung ano na naipapakita natin sa tao na nagagawa natin, but it is the
yung ang gawa ng Diyos, kung ano nagagawa ng Diyos sa bawat buhay po natin. Kaya nga po, pag sinabi natin pabor, hindi po pinag-uusapan dito kung anong natural mong talento, kung anong natural mong abilidad, kung anong kaya mong gawin. Hindi po yung pinag-uusapan. Hindi po pinag-uusapan dito kung nag-aral ka o hindi. Hindi po pinag-uusapan dito kung bata ka o matanda. Ang pinag-uusapan dito ay ang pabor ng Diyos kung sino ang sumasa iyo, kung sino ang nasa iyo. Yun po ang apparent, yun po ang malinaw sa bawat buhay ng mga Kristiyano na ang pabor ng Diyos ay naipapakita sa mga tao. Amen po. Mary was highly favored. So are we. Lalo na tayo. Kung si Maria, dinala lamang niya ang ating Panginoon Jesus for 9 months. Diba? Highly favored siya. Blessed siya. Bakit? Dinala niya sa ano sila pupunan. Ang ating Panginoon Jesus, ang tagapagligtas, ang hari ng mga hari, sa loob ng 9 na buwan lang. Tayo. 9 na buwan lang ba? Dala-dala natin si Kristo sa puso natin, sa buong pagkatao natin? Hindi. From the time we believe our Lord, no, naisilang na sa puso natin ang ating Panginoong Yesus at kasama natin siya every second, every minute, every hour, every day of our lives. Kasama natin. That's why we are highly favored. Tayo ay lubos na pinagpala. Sabihin niyo po sa tabi niyo, ikaw ay lubos na pinagpala. Naniniwala ba kayo sa sinabi ng katabi niyo? Tayo ay lubos na pinagpala ng Diyos. No? The Holy Spirit, ang sabi ng angel, will come upon you, and the power of the highest will overshadow you. No? Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya hindi sa pamamagitan ni Maria, hindi siya nagpag-intercourse kay Joseph para lumabas ang ating Panginoon Yesus. It is the power of the Holy Spirit. It is the work of God, not the work of Mary or not the work of Joseph. It is the work of the Holy Spirit. The power of the Holy Spirit overshadowed Mary at na-conceive ang ating Panginoong Yesus. However, paano po kaya sa verse 38, mababasa po natin ang sinabi ni Mary, no? Verse 38 nga, Jeff. Kaya sabi niya, then Mary said, behold, the maidservant of the Lord. Let it be to me according to your word. Mangyari nawa sa akin ang sinabi mo. What if hindi sinabi ni Mary na, let it be to me according to your word? Kung ano ang sinabi mo, mangyari nawa sa akin. Paano kung sinabi ni Maria, ay, ayoko, ibang babae na lang ang napuntahan mo. Talagay po ninyo, anong mangyayari? God can do that. God can choose another woman. Kung tatanggiman si Maria. Pero ang gusto ko pong sabihin dito, pumayag si Mary. Inalaw niya ang pagkilos ng Espiritu Santo. Inalaw niya ang Diyos na kumilos, magmilagro sa buhay niya. Malaki pong implication nito. Kung mayroon pong hindi magagawa ang Diyos, yun po ay yung kontrolin ng ating pong kalayaang magpasya. Yung will natin. Hindi yan nakokontrol ng Diyos because He has given man free will. Binigyan tayo ng kalayaang magpasya. Kaya si Mary, kung hindi siya nagpasya, let it be according to your word. Let it be to me according to your word. Mangyari nawa sa akin ang sinabi mo. Kung hindi siya nagpasya, kung hindi niya tinanggap ang mabuting balita na inihayag ng anghel, ano po kaya mangyayari sa buhay niya? Hindi magagawa ang layunin ng Diyos sa buhay ni Maria kung tinanggihan niya. Diba? Ang purpose ng Diyos kung bakit nag-exist si Maria ay hindi po may sasakatuparan kung tumanggi si Maria. Yung plano ng Diyos sa buhay niya, pero yung plano niya sa ating Panginoon Yesus, magko-continue yun, no? Maaaring kumamit ang Diyos ng ibang babae kung tumanggi si Maria. Pero
Sayang kung ang purpose ng Diyos sa buhay naman ni Maria ay hindi magaganap. Sayang po kung ang layunin po ng Diyos sa bawat buhay po natin ay hindi magaganap, ay hindi mangyayari. Kung hindi natin sasabihin, Lord, let it be to me according to your word. Lord, let it be to me according to your word. Nasabi ko po kanina na nananahan ang Espiritu ng Diyos sa atin, no, sa ating mga puso. At dahil nananahan ng Diyos sa atin, lagi yan nangungusap sa atin. Kung sensitibo tayo, lagi yan merong sinasabi, lagi yan merong ipinapahayag sa puso natin. At kung hindi po natin nararamdaman o napapakinggan yun dahil masyado tayong abala sa iba't ibang bagay dito sa mundo, paano natin magagawa yung plano, yung layunin ng Diyos sa buhay po natin? Sayang po kung hindi magaganap yung magandang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Remember, ang bawat isa po sa atin, mayroong magandang plano ng Diyos. Before the foundation of the world, alam na ng Diyos na ikaw ay magiging Kristiyano. In His foreknowledge, alam niya na ikaw ay magiging Kristiyano, na ikaw ay mag-born again. At dahil alam niya, mayroon na siyang inilaang plano, mayroon na siyang blueprint para sundin natin. Pero kung yung blueprint na yon ayaw ng will natin, no? Kahit gaano maganda ang plano ng Diyos, ang purpose ng Diyos sa buhay po natin, kung ayaw naman nating sundin yung blueprint, kung ayaw naman nating sundin yung kanyang plano, hindi yun may isa sa katuparan. Hindi yun mapupulfill. Sino po ang nawala ng Diyos ba? Hindi po. Tayo po ang nawalan. Kaya sayang kung bawat isa na mayroong magandang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin ay hindi po mag-fulfill ang kanya-kanyang purpose, ang kanya-kanyang plano ng Diyos sa buhay natin. So the miraculous conception would not happen kung tumanggi si Maria. The miraculous conception would not happen kung hindi naniwala si Maria. Kung hindi po tayo maniniwala sa mga sinasabi, pinapahayag ng Diyos sa atin, miracles, blessings will not happen. It will not manifest. Bless na nga tayo, pero hindi po yun magmamanifest until our will. Kaya mga yung po yung tinatawag na self-denial. Kailangan po makita muna natin ang sarili natin na wala sa eksena. Yung po yung self-denial. The gospel is about Jesus Christ. The gospel is about the Son of God, not about us. Ang Ebanghelyo ay patungkol sa ating Panginoon Yesus na siya'y nananahan sa atin at ang nais niya, kung ano siya, kung sino siya, ang siyang lumabas sa bawat buhay po natin. Ang siyang makita ng mga tao, hindi ang ating mga sarili, kundi ang ating Panginoon Yesus ay siyang makita ng mga tao. None of us, none of our efforts, none of our determination, but Christ shining through us. Si Kristo ang nagliliwanag sa atin, revealing and manifesting His life. Pinapahayag niya, minamanifest niya ang kanyang buhay. Sa pamamagitan natin, the real treasure is in us, not us. Diba? We are only earthen vessels. Diba? Sabi ng salita ng Diyos, tayo ay mga sisid lang, putik lamang. Walang halaga. Putik lamang. But the treasure within us, yung kayamanan na nasa atin, yung po ang nagbibigay ng difference sa maraming mga tao. Who is in us? The treasure in us, our Lord Jesus Christ. Kaya nga po, let us submit totally our whole lives. Let us surrender everything to Him. Huwag na nating isipin ang sarili natin. That is self-denial. That is carrying the cross. Ibig ko sabihin sa hindi na ako magtatrabaho. Hindi po ganun ang ibig ko sabihin. What I mean is, sa bawat ginagawa po natin, aware tayo, conscious tayo of the presence of God in our lives. Nagiging maliit tayo o nagiging wala na. Nai-realize
ego, na-erase yung self. Di mo ba kaya po ang dahilan ng lahat ng ating behavior, ng attitude, ay nagsisimula po yan in our inner self? No? Yung ego natin. Bakit ka nagagalit? Bakit ka lagi na nagko-complain? Bakit mo lagi kinukumpara ang sarili mo sa iba? Bakit ka natatakot mabigo? Bakit ka natatakot na walang ng boyfriend o girlfriend? Bakit ka natatakot na magbabae ang asawa mo, maglalaki ang asawa mo? It is because of ourselves, di ba ba? Sarili ang iniisip natin. Laging sarili ang iniisip natin. Kaya kung laging sarili ang iniisip natin, no, yung mga kahinaan natin, yung pelikula ni Wilma na si Val na mabait, si Val na magaling, si Val na matalino. Paano kung si Val na guwapo? Si Val na mahina? Si Val na mahiyain? Ito po yung sinasabi ko kanina, it is no longer I, it is no longer you. Hindi po pinag-uusapan dito kung mabait ka o hindi. Hindi pinag-uusapan dito kung matalino ka, may pinag-aralan o hindi. No, pinag-uusapan dito ay kung sino ang sumasa iyo. It is all about Him. It is not about you. No? Kaya po pagtingin natin sa salamin at ang nakikita pa rin natin ay yung sarili natin, not our Lord Jesus Christ. Continue to meditate and understand the Word of God. Our old self, yung pong lumang pagkatao natin, ay namatay na kasama ni Kristo. Di ba ba? Ang lumang pagkatao natin ay namatay na. Huwag na nating buhayin muli. Patay na tayo sa sarili natin. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Hindi na ako nabubuhay sa sarili ko, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. You are highly favored by God. At kung si Mary, inisip lang niya ang sarili niya, di po ba kapag ikaw ay nagdalawang tao sa panahon yun, anong gagawin sa'yo? Di ka pa man kasal, nabuntis ka na, anong gagawin sa'yo? Buti ngayon, hindi ginagawa yun. You will be stoned to death. Mamamatay ka. No? Ang kaparusahan noon ay babatuhin ng mga bato. Siguro malalaki yun. Malalaking bato. Hanggang sa ikaw ay mamatay. Yun po ang penalty. Yun po ang punishment sa bawat nakitaan ng panganalo niya o pang-aapid. They will be stoned to death. Sa panahon na natin, kung gagawin yun, ang dami kaya may stone to death. My dear brothers and sisters, tayo po ay mga Kristiyano. Ang buhay ni Kristo ang dapat lumalabas sa buhay natin. And people would see the favor of God in our lives kung makikita nila na ang buhay ni Kristo ay sumasa atin. Makikita nila ang pabor ng Diyos. Magtataka sila, bakit kaya ang taong ito ay gano'n na lamang siya kasaya? Bakit kaya ang taong ito ay gano'n na lamang siya pinagpala? In everything we will be blessed. Sumusunod na lamang po kapag ang pabor ng Diyos ay nasa atin. Sumusunod na lamang po yung mga blessings, material blessings, financial blessings. But you need to acknowledge the favor of God in your life. Not your own works, but His works in your life. Hindi ang ginagawa mo, kundi ang ginagawa ng Diyos sa bawat buhay natin. Sa mga nakarang araw ko, pag ako ay nag-prepare, sabi ko nga sa inyo, naghihingi pa ako ng isang month, isang linggo. Ang sabi ni Pastor, nagpapakapagod ka. Sabi niya, nagpapakapagod ka. Pero I realize na mayroon po siyang point. Kasi kapag gusto mo maghanda ng isang buwan, it means to say na ayaw mong mapahiya sa mga tao, di ba? Gusto mo maganda lahat ng sasabihin mo, gusto mo pleasing lahat ng sasabihin mo at magiging, no? That is self. Yung po ay self, yung po ay sarili. Gusto
gustong buhatin ang sariling bangko. But when it comes to the favor of God, sabi ko nga, hindi na pinag-uusapan kung isang araw o isang linggo kang nag-prepare. Because you know you have revelations from God. Meron kang kapahayagan sa Diyos. May papahayag ko kasi naranasan mo eh. At ako po, hindi ko po pinapahayag ang hindi ko naranasan. I experience the favor of God. Mapa sa personal kong buhay, personal naming buhay ni Pastor, no, mapa YBS, mapa CFSM, lahat ng connections natin, mapa sa business natin, we experience the favor of God. No? Yung matatanggap ka or tatanggapin ang application mo, kahit wala kang TIN, mahirap yun. Diba? Lahat ng mga papers ngayon, kailangan yung TIN, Tax Identification Number. Kahapon, sabi ko namin ni Chair Pat, kasi nawala po yung letter na hawak-hawak ng mga drivers natin. Hindi nawala pala. Hindi nakuha dun sa guard ng friendship, yung second gate, yung sa friendship gate. Kasi kailangan po yun para kami makalabas, para sila yung makalabas. Kasi truck, takakot-takot yung mga hinakot nilang gamit. Diba, pagpasok mo, dala-dala mo yung letter na yun. Paglabas mo, dala-dala mo yung letter na yun. Eh, yung napagbigyan ng letter, nag-off na. Paano pa sila lalabas? Naisip ni Teacher Pat, tawagin si Brother Bob. Huwag pa ninyo itong gayahin. Ang sinasabi ko lang po dito, in times of wala ng kaparaanan, kasi nag-iisip kami, paano lalabas? Talaga hindi kami makakalabas kung wala yung paper na yun. But the favor of God is in us. Yung po maganda, ang pabor ng Diyos ay nasa mga anak niya. Tinawagan lang po namin si Brother Bob. At tinawagan lang niya yung guard na naka-assign. Tumawag si Odette. Sis, okay na. That is the favor of God, no? Divine connections. Divine connections. Aga na aga po itang may po sa card kay Facebook pa niya yun o Twitter. Na meron siyang calling card ng mataas na pulis, tapos pinaraan siya. Hindi po yun ang ibig ko pong sabihin. No? Yun po kailangan talagang hulihin siya. Pero sa amin, meron naman po kaming letter eh. No? Valid naman po at legal yung pagpasok namin. Yun nga lang po yung pagtabas namin na hindi na po alam kung nasaan yung letter. Either nadala ng taong pinagbigyan or ano. No? But still, no? Naranasan po namin ang pabor ng Diyos. No? At nakalabas po sila ng flag. Katakot-takot ang hinanap po nila. I would like to congratulate all teachers and staff of YPS for job well done. No, pagkakas nagkaroon ng konti ability sa power, dahil hindi na coordinate yung CDC office at yung pinag-tap namin ng power. No? But the whole activity was successful. Nag-enjoy po ang mga bata. Sabi ko nga kay Teacher Pat, kapagod ng ginawa nyo, ba't naisip nyo yun? Sabi ko, kasi talagang nag-set up sila ng mga booths, no? Kanya-kanyang booths yung mga teachers, no? Kadami-daming, pero I acknowledge their creativity. No? Bagamat maraming hinangot, trabaho, talagang pagod sila, sabi nga ng survey kanina, pagod sila. No? Pero, the favor of God, no? They experience the favor of God. Okay? Alapan po natin yung I think it's about time for me to stop. Okay. So tayo po katulad ni Maria ay mayroong pabor ng Diyos. We are highly favored. Ulit-ulitin ko po yun. We are blessed among many people. We are highly favored among many people. Tayo po ay pinagkala, lubos na kinalugdan ng Diyos. Tayo po ay blessed beyond imagination. But how come we do not experience that favor? We do not experience that blessing of God. Bakit marami sa mga Kristiyano, hindi ko sinasabi lahat, pero marami mga Kristiyano, bakit hindi nila nararanasan ang pabor ng Diyos? You know why? Because we are limiting the unlimited God.
Ulitin ko, we are limiting the unlimited God. Nililimit po natin ang magagawa ng Diyos sa pamamagitan ng ano? Ito po ay itutuloy ko sa susunod na linggo. Huwag po kayo mag-absent. Kasi kung mag-absent kayo, hindi niyo po malalaman ang sagot.